Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, buenas ni Bato. Actually, maswerte pa rin si Bato Ka-Coffee dahil nakaligtas po siya sa isang malagim na trahedya. Kasi nabalitaan nyo, Ka-Coffee, yung nag-crash na helicopter dyan po sa Nueva Ecija. Nakalulungkot po, tayo nakikiramay po doon sa pamilya ng piloto na isa pong bilyonaryo, anak po ng bilyonaryo na naghatid kay Bato dyan sa Baguio City. At nung pabalik na raw po yan dyan sa Nueva Ecija, may aksidente pong nag-crash itong chopper na ito. Ang swerte ni Bato dahil nakaligtas siya dito sa insidente na ito. Tayo masaya din, of course, na nakaligtas. Ayaw din naman natin na mamatay si Bato, no? Kung may masamang mangyari kay Bato, lalo na po sa ganyang sitwasyon, dahil marami pa po siyang dapat sagutin. Marami pa siyang dapat linawin, linisin, at mananagot pa ito sa International Criminal Court. Yun po actually, naiisip ng mga tao dyan, wag muna si Bato kasi magpapaliwanag pa siya sa ICC at medyo may kailangan siyang i-serve the sentence dyan po sa International Criminal Court dahil po sa kanilang tukhang. Imagine, 30,000 Ka-Coffee yung natsugi dyan. Hindi pwedeng walang managot dyan sa 30 mil na Pilipino na pinagtsugi kahit suspect pa lang. Headline ng Philippine Star, Ka-Coffee. Actually, kahapon pa itong balita na ito, pero ngayon nagkaroon na po ng mga detalye yan. At lumalabas po na ang huling passenger na ibinaba o isinakay nitong chopper na ito ay si Bato. Bato de la Rosa avoids fatal chopper crash. Swerte. Hindi pa oras talaga. Hindi pa oras ni Bato. Oras-oras lang naman yan eh. Senator Ronald Bato de la Rosa narrowly escaped death after being the last passenger dropped off before a fatal helicopter crash over the weekend. Iba pa lang mga mayayaman no? Chopper lang from Cavite, ayan punta ng Baguio, chopper. Buhay mayaman talaga. Pero yung pinoportray kasi nila simple, di ba? Ewan ko, wala naman sigurong mali dyan kasi syempre ang portrayal ni Bato sa social media, nag-iihaw ng isda, alam mo yun, yung mga characteristics ng masa, kumakain sa karinderya, pero yung mode of transportation pala, helicopter. Nagigets yung punto ko, Ka-Coffee. Yung image mo, simpleng tao. Simpleng tao ba yun? Naka-chopper? Lilipad papunta dito sa one point to another location, etc. Simple ba yun? Anyway, sige. Ano lang yun, madumi lang ang aking imahinasyon or hindi ko alam kung ganyan din ang naiisip ninyo. No? Pero hindi yung simpleng imahe ang gusto nyo palabasin. Na ganito lang, nag-outing sa ilog. Nakita nyo yan, yung picture na yan. Sa ilog, sa Batis, dyan nag-outing. Yung pala naka-chopper kung bumibiyahe. Anyway, ito yung mga nabubulgar na mga impormasyon na hindi dapat, no? The helicopter, piloted by Julia Flory Monzon Po, daughter of aviation magnate Archie Po, crashed shortly on Saturday, February 11 in Nueva Ecija after departing from Binalonan dyan po sa Pangasinan. Parang ang naging route pala niyan, pinick up si Bato. Napanood ko kasi yung video, no? Pinick up siya dyan sa Cavite and then dinala siya papuntang Baguio. And then from Baguio, dumaan daw po ito ng Pangasinan and from Pangasinan, ayun, doon na po nag-crash dyan sa Nueva Ecija. Asked if he was the last passenger to board the ill-fated chopper, De La Rosa said yes. So, konfirmado, Ka-Coffee, na siya ngayong huling pasahero dyan. Sino kaya kasama ni Sino kasama ni Bato sa chopper na yan? De La Rosa said he was picked up in Imus, Cavite along with two of his security guards and dropped off in Baguio for an engagement. O baka emergency yung event, baka kinakailangan mabilisan, nandoon agad, no? Kailangan makarating agad. Sabi niya, I did not experience anything unusual. De La Rosa said in a mixed English and Filipino in an ambush interview with reporters. He also noted that the weather was good during his flight. Kasi may mga reports daw, Ka-Coffee, na parang nahirapan daw po mag-start itong chopper. Initially, nahirapan daw mag-start ng chopper. So, tinanong po yan si Bato dyan kung totoo ba na ganyan yung nangyari. Sabi naman ni Bato, nung pinick up siya, hindi naman daw nakapatay yung makina. And then, smooth daw po yung kanilang travel from Imus, Cavite going to Baguio. And then, wala naman daw pong mga weather disturbances. Maganda naman daw po yung takbo. De La Rosa said that he learned of the incident through text messages informing that the chopper could no longer be contacted. Actually, nakalulungkot din naman, Ka-Coffee, itong sitwasyon na to, dahil recently, nagiging sunod-sunod yung mga ganitong incident. Ayaw din naman natin yan. Siyempre, sino ba naman ang magwi-wish na matsugi ang isang tao, no? Lalo na po, itong piloto
walang kinalaman naman to sa usaping mga politika o kung ano man yan, syempre, ayaw din naman natin mangyari yan. The same thing kay Bato. Ayaw din naman natin matsugi si Bato ng ganun-ganun na lang. Diba? Paano na lang yung mga biktima ng AJK? Paano na lang yung 30 mil? Diba? Kung hindi mapananagot yan, dapat managot pa sa ICC yan. Kaya swerte pa rin si Bato kasi may plano pa sa kanya ang ICC. The senator that he learned about the crash through text messages informing him that the helicopter had lost contact. The Civil Aviation Authority of the Philippines, or CAAP, reported that the aircraft had earlier departed from Baguio and stopped in Binalonan to refuel. While there, it experienced difficulty starting, delaying its schedule. So medyo problema na ka-coffee itong chopper na yan. Di natin alam kung ano ba yan. Luma ba itong chopper na to? Kinakailangan ba yan sumailalim sa maintenance or paano ba? Hindi natin alam pa ka-coffee kung ano yung mga detalye niyan. Pero yun na, nakalulungkot ka-coffee na nag-crash na nga po ito. The helicopter finally took off at 4:30 p.m. but by 5:20 p.m. local police in Nueva Ecija were notified of a crash in Barangay San Miguel, dyan po sa Gimba. Po died in the incident. The CAAP is conducting an investigation into the crash alongside local authorities. Parang isa lang siya ka-coffee. No? Di ba usually dapat dalawa yun? O pangkaraniwan, ewan ko, yung mga madalas nating nakikita sa mga balita, dalawa dapat, di ba, yung piloto sa isang chopper. Baka dahil maliit lang yung chopper as compared to mga eroplano na malalaki, dalawa. Anyway, regardless kung ilan yan, yun po ang masakit na dinanas ng isa nating kababayan, piloto ka-coffee, na binawian po siya ng buhay. Si Bato, swerte, nakaligtas po yan, abay hindi pa naman po tapos ang lahat. may chance pa para mapanagot pa itong si Bato sa International Criminal Court. Kaya yung mga sabi nanghihinayang sila o bakit daw nakalusot si Bato, wag naman kayo ganon. Madumi naman ang isip ninyo na gusto nyong matsugi agad si Bato dahil dyan sa chopper na yan. Syempre hindi lang naman siya di ba, madadamay din naman yung piloto. In fact, nangyari na nga sa piloto yan. Ayaw din naman natin hilingin yan. Kahit sino ba naman, wala naman taong gugustuhin na pumanaw ang isang tao. So dito muna tayo. Baka ito ang plano, pagpaliwanagin si Bato, kahit maliit na paliwanag lang, maiksing paliwanag lang, or kung kinakailangan, managot siya, ikulong siya sa Europa, ikulong siya ng ICC, hulihin siya ng Interpol, kahit papano makakakuha po ng hustisya itong mga biktima ng AJK nung panahon po ni Digong, itong tukhang na ginawa nila na marami pong inosente ang nadamay, mga bata, mga sanggol ka-coffee na damay sa kanilang tukhang. O siya, sige ka-coffee, anong gusto nyong sabihin? Baka may mensahe kayo dyan kay Bato, and congrats Bato, and swerte pa rin ni Bato, no? At lumalaban pa rin. Kung may mga gusto kayong sabihin, ilagay dyan sa ating comment section para mababasa rin po yan ang iba nating mga ka-coffee. Do not say harsh comments, ka-coffee. Siyempre, masakit din yan sa damdamin ni Bato. Hayaan natin ang ICC ang magparusa sa kanya. Kung mahuhusgahan siya, sabihin ng ICC na guilty siya, hindi mananagot siya. Diba? I-comment po ang inyong mga opinion, reaction dyan sa ating comment section. Mga nasa Facebook, please like and follow. Baka di pa po kayo naka-like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe dyan sa baba at hit the notification icon para kayo po i-updated na sa ating mga bagong upload. Ako yung pansamantala mo na magpapaalam sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.